sa gabay ng patnubay ng Panginoong Hesus at ng Banal na Espiritu Santo, ay gusto ho namin, desire po namin, maituro ng tama at totoo ang kanyang salita. So, salamat po sa mga buhay nyo. Muli, good morning ho. Pakibati nga ho yung mga katabi. Pakigising ho, baka inaantok. Mahaba-haba pa po yung ating oras. Nakakita nyo po yung exhortation ni Papa. Hindi ko alam siya mag-exhort. Andun po yung heart niya kasi na tumulong. Ang heart po ng aking mga magulang ay tumulong sa mga taong nangangailangan. Hindi lang po sa kapwa or kapamilya. Actually, lahat po kayo dito, tinuturong namin kapamilya. Anyways, ako po'y patuloy na dumudulog sa Diyos na ako'y makasunod ng tama sa kanyang harapan. Makapangaral po. Ayun po ang aking pinaka-desire, makapangaral po ng salita ng Diyos. May pahayag po ng ang katotohanan ng salita ng Diyos. Wala na po akong ibang inaasam, kundi ang mapurihan siya sa aking buhay at ma-share ko po yung kabutihan ng Diyos na binigay po sa akin at sa aking pamilya. Kaya nga po yung heart po ng aking parents na tumulong, yan po yung isa sa mga tinitignan ko abang ako'y lumalaki, abang ako'y nagkakaisip. Nakita ko po yung heart nila na tumulong sa mga nangangailangan. And I pray na ganun din po maging puso natin dahil yun po ang turo ng Biblia. Sabi nga ni Pastora kanina, the two greatest commandments. Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa. Kasi pag mahal mo po ang iyong kapwa, eh mahal mo rin ang Diyos. So ganun na po ba tayo? Are we still complaining pag tayo po'y tumutulong? Meron pa rin ba dito nagre-reklamo pag hiningin ng tulong, alam mo yung itsura at yung ugali hindi mapalagay. Na parang, ba't ako tutulong? Bakit? Pag may nangangailangan po ng tulong, sabi po ng Biblia, kailangan mong tulungan. Sabi po ng Biblia, huwag kang tumigil sa paggawa ng mabuti. Narinig niyo na po ba yun? Nabasa niyo na po ba yun? Huwag kang tumigil sa paggawa ng mabuti. Pag sinabing huwag tumigil, hindi lang po isang araw yun or 2 araw. Hindi lang po isang oras, araw-araw po yun. Hindi ka po pwede magsabi ng, Panginoon, tumulong na ako kahapon sila naman. Kasi po sabi nga po, araw-araw. Huwag kang tumigil. Pag ikaw tumigil, at dumating ang Diyos, kawawa ka naman. Pag kinuha yung buhay mo, at nandun ka sa panahon na ikaw ay nagpapahinga, kasi sabi mo, palagi na lang ako, pwedeng sila naman. Tapos dumating ang Diyos, or kinuha na yung buhay mo, anong sasabihin mo sa Diyos? Lord, wala bang break? Pwede bang time out? Hindi po Sabi po, huwag kang tumigil sa paggawa ng mabuti. Naniniwala po ba kayo sa salita ng Diyos? Alam niyo po ba ang salita ng Diyos ay Diyos? Diyos ay nagkatawang tao, yung salita na nagkatawang tao ay Diyos. Kaya sabi, pag naniniwala ka, nakikinig ka sa salita ng Diyos, sumusunod ka sa salita ng Diyos, ay kalulugdan ka po ng Diyos. Ikaw po ay pagpapalain ng Diyos. Pero ayoko pong, as a Christian believer, ayoko pong tumingilan po tayo sa pagpapala. Kasi minsan misinterpret natin yung pagpapala Pag pagpapala talagang hiyawan tayo lahat lagi. Masaya. Pag sinabi pong bless or blessed, ibig sabihin, natutuwa sa iyo ang Diyos. Hindi lang po yung blessing na nakukuha, kundi bine-bless ka ni Lord, ibig sabihin, natutuwa ang Diyos sa iyo. Sa tingin niyo po ba, natutuwa ang Diyos sa mga buhay ninyo? Hoping and praying na tayo na lumalakad na sa tamang katuruan ng Diyos. Sino po ba dito yung nakinig nung last Sunday sa preaching ni Kuya AJ? Alam niyo po ba yung verse nung preaching ni Kuya AJ last Sunday? Sino yung nakinig, tsaka sino hindi nakinig? Pero hoping nakinig po kayo sa James 4. Can we open the Bible sa James 4? Santiago.
This is a recap lang sa mga hindi nakaunawa or nakaligtaan yung gawain para meron ho kayong baon-baon pa din. Naituro na po ito ni Kuya AJ, but then sabi nga, maganda rin po yung may replay para alam din po natin ano nangyayari. I-replay ko rin po yung turo ni Pastor Ben para mas maunawaan po natin ng mas maayos. So, Santiago 4. Ano ba ang pinagmulan ng mga pag-aaway at alitan ninyo? Hindi ba't ang masasamang kagustuhan na naglalaban-laban sa puso ninyo? Question mark. Ito po si Apostle James. Sabi dito, may mga ninanais kayo pero hindi nyo makamtan. Kaya handa kayong pumatay dahil dito. Apostle James is telling the believers in Christ ng yung question, ano po ba daw yung pinagmumulan ng away, ng alitan? Yung masasamang kagustuhan na naglalaban-laban sa puso ninyo. May question mark po eh. He is asking the audience, the believers in Christ sa panahon niya. Bakit daw nag-aaway-away? May kaguluhan sa simbahan, sa church, sa paligid. Kasi meron daw mga ninanais na hindi nakukuha. Sabi dito, may mga ninanais kayo pero hindi nyo makamtan, kaya handa kayong pumatay. Yung word na pumatay, napakagrabe na ho nun. Pero makikita nyo ito yung word na to, na kung meron kayong mga anak o kaya mga kapatid, nung bata pa kayo, for example, pag ang isang bata, di ba, may kalaro, tapos yung kalaro niya may laruan. Kita nyo? Hindi pa yun, nag-aaral, mga 3 to 4 years old, yung mga bata. But meron silang nature na gano'n. Na pag meron silang nakita na gusto nila, aagawin nila, aawahin nila yung tao na meron nung. Napansin niyo po ba? Naging gano'n po ba kayo nang maliit kayo? Taas po kamay. Yung nangaagaw ng laruan, meron ba sa inyong gano'n? Yung malaki na, nangaagaw pa din. Meron ba? Nature po ng tao yun eh. Kasi ang tao po talaga is, di ba, meron po silang nature na pag hindi nakukuha yung gusto, gusto ko rin noon. May inggit. Meron yung sinasabi na ambition ko rin magkaroon nun eh. Pag hindi mo makuha, gagawin mo lahat para makuha mo. Up to the point na kaya mo nang pumatay. Nakakatakot po, di ba? Nung bata ka, pinag-aagawan nyo lang laruan. Nung mga kayong magkakapatid, di ba? Yung mga bata, nag-aagawan na sa laruan. Nung tumanda na, lupain na. Bahay at lupa na pinag-aagawan. Doon ako sa kwarto sa taas. Doon ka sa baba. Akala mo siya nagpagawa. May mga ganun pong sitwasyon. Kasi nga po, may mga masamang pagnanais. May mga masasamang kagustuhan na hindi po sa Diyos. Mga ganong pag-uugali ay hindi sa Diyos. Kaya pag hindi nakukuha, talagang pipilitin eh. Hanggang sa makasira siya ng tao, makapatay siya ng tao. Yun po yung mga taong wala sa Diyos. Sabi dito, may mga gusto kayong makuha at kapag hindi ito nangyari, nag-aaway-away kayo. Sabi dito, hindi nyo nakakamtan ang mga ninanais nyo dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Bakit? Sabi nyo, Kuya Lori, humihingi naman kami Pinag-pray ko naman, Kuya Lori. Pero ayaw talaga bigay. Kaya kinuha ko. May ganang pag-uugali po. Hinihingi daw sa Diyos. Pero tingin nyo po ba ang masamang motibo, masamang intensyon, pakikinggan ng Diyos? Di po ba hindi? Alam ng Diyos ang puso ng bawat isa. Wala po tayong maililihim, may tatago sa Diyos. Kahit anong hingi mo, kahit anong hiling mo, tataka ka ba't ayaw ibigay? Ang tanong, ano bang motibo mo? Minsan humihingi tayo ng hindi natin kailangan. Minsan nakita mo sa kapitbahay, meron siya, gusto mo, meron ka din. Gusto mong yumaman, pero hindi ka mapagkatiwalaan sa mas maliit na bagay. Just imagine those, church. Lahat po tayo nais ng Diyos pagyamanin. Pero alam ng Diyos, kapag binigay niya sa iyo yun, kaya mo bang alagaan? Kaya mo bang asikasuhin? Kaya mo bang doblehin? Kasi alam niya po ang puso ng bawat isa. Minsan, kaya tayo hindi binibigyan ng mas malaki kasi yung maliit pa lang, hindi na tayong kayang panghawakan. Kaya sabi, mali po yung ating mga hinihingi. Kasi mali po yung laman ng ating puso at isipan. Yun po yung sabi ng James 4. Turo po yung last Sunday. Sabi do, at kung humingi naman kayo, wala kayong natatanggap dahil humingi kayo ng may masamang motibo para mapagbigyan ng sarili nyong kasiyahan. Sa 4, kayong mga hindi tapat sa Diyos.
Hindi nyo ba alam na kaaway ng Diyos ang umiibig sa mundo? Yun na po yung sagot. Hindi binibigay ng Diyos yung hinihingi mo up to now kasi ang hinihingi mo ay mga makamundong bagay, mga pangsarili. Hindi ka humihingi ng naayon sa kagustuhan ng Diyos. Mga bagay na panlangit, mga bagay na nakakapagpasaya ng kapwa, mga bagay na nakakapagpabuti ng bawat isa. Bakit daw ang hinihingi mo yung mga bagay na material, mga bagay na gusto mo lang? Kasi sabi ng Biblia, makamundo pa rin kayo. If you are still living in the flesh, makamundong pagnanais, hindi mo maintindihan yung mga spiritual na bagay. Ang Diyos po ay spirito. Nabubuhay po siya sa spirito at katotohanan. Ang mundo po ay nabubuhay sa kasinungalingan. Ang mundo po ay nabubuhay sa maling pamamaraan. Kaya nga po kaaway ng Diyos ang mundo. Sinabi rin po ng Biblia, ang prinsipe ng mundo na naghahari sa ating sanlibutan ngayon ay ang kaaway. The devil, Satan. Pag ikaw ay lumalakad ng naayon sa kagustuhan ng mundo, kaaway ka ng Diyos. So bakit pagbibigyan ng Diyos yung kagustuhan mo kung ikaw ay tinuturing ng Diyos na kaaway? Ba't kasi sinabing kaaway? Kasi nga lumalakad ka pa rin sa makamundong bagay. Kung ang Diyos ay spirito, sinasabi po ng Biblia, ikaw din dapat mamuhay sa spirito at katotohanan. Kaya nga po sinabi ng Biblia, kailangan mo mabago. Kailangan mo ipanganak muli. Totoo pong pinanganak na kayo sa pisikal. Sinabi ko nga ni Nicodemo, paano kami babalik dun sa tiyan ng nanay namin? Hindi naman po pwede. Kasi po sinasabi doon, ipanganak ka muli, hindi sa physical, pero spiritual. So itong tinuro po ni Kuya AJ last Sunday, hoping meron kayong naintindihan. Bakit daw hindi dinidinig ang iyong mga panalangin? Up to now, you check your heart, check your mind. Tama na ba ang iyong hinihiling o hinihingi? Ito ba'y para pang sarili? Ito ba'y para sa ikabubuti ng marami? Kasi po, alam po ng Diyos ang ating mga puso, hindi ka po pwedeng bigyan ng Diyos, sabi nga ng bato kung humihingi ka ng tinapay. Di po ba? So hindi niya ibibigay sa iyo yung ikasisira mo. And you should be thankful. Lord, ba't hanggang ngayon di po rin binibigay sa akin yung hinihingi ko? Pasalamat ka sa Diyos. Kasi baka pag binigay sa iyo, mawala ka na sa tamang lakad. Hangad po ng marami, yumaman Di po ba? Alam niyo ba yung mga Kristiyanong yumaman na galing sa wala? Nung yumaman sila, nakalimot. Sila po yung mas nakakalimot. May experience na po ba yan? O may kilala kayong ganyan? Yung walang-wala sila, pray sila ng pray, iyak sila ng iyak. Tapos binigay ng Diyos yung kahilingan, wala na, hindi mo na makita sa church. Mali po yung, Lord, pagyamanin mo ako. Mali yung pong kahilingan yun Totoo pong kaya kayong pagyamanin ng Diyos. Pero yung kayamanan na sinasabi ng Diyos ay hindi material, kundi spiritual. Marami pong taong yumaman kasi from rags to riches. Trabaho na nagtrabaho hanggang sa yumaman. Kalooban ng Diyos yun na siya'y bigyan ng trabaho, bigyan siya ng lakas para makapagtrabaho. Kalooban ng Diyos na siya'y pagyamanin, di ba? Hindi po natin alam. Baka balang araw magamit siya sa gawain ng Panginoon. O pwede po yun. Pero meron pong nakakilala sa Panginoon Kilala na daw ang Panginoon pero ang prayer niya, Lord, pagyamanin mo ako. Nung pinagyaman siya, hindi na nakita. Nawala na. Pasulput-sulput na lang. Pag nakita mo, blessed naman daw sila. Pero hindi po yung tamang panalangin Pag kilala mo na ang Diyos, alam mo nang mayaman ka na agad. Bakit po? Diyos yun Tapos kaibigan ka ng Diyos. Tapos anak ka ng Diyos. Ba't ka pa humihingi ng yaman? Alam mo naman pala yung status mo. Mayaman ka na dahil anak ka ng Diyos. Kaya minsan mali yung panalangin kaya hindi binibigay. Minsan nananalangin tayo, Lord, bigyan mo ako ng kakainin namin bukas. Sino nagpipray ng ganun? Up to now. Lord, yung bigyan niyo kami ng kakainin bukas. Kung nagbabasa kayo ng Biblia, ang sabi po ng Biblia, give us today our daily bread. Today. Turo po ni Jesus yun. Hindi po sinabi ni Jesus, humingi ka ng para bukas. Sabi po ng Biblia, kung nagbabasa tayo ng Biblia, give us today our daily bread. Kung ano lang po yung ngayong araw. Napaka-famous po ng panalangin na yun. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name.
Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Pero yung panalangin mo, Lord, bigyan mo ako ng pagkain bukas. Makakain ng pamilya namin sa makalawa. Sa susunod na buwan. Sa susunod na taon. Advance mag-isip. Naalala niyo yung kwento sa Exodus? Yung pinaulanan ng mana, yung mga tao sa yung mga Israelites, pinalaya sa Egypt, and they spent 40 years in the wilderness. Meron pong time doon, pinaulan po ng tinapay. Sabi po ng Diyos, kunin mo lang yung kaya mong ubusin ngayong araw. May instructions po ang Diyos eh. And tao, greedy, kung hindi greedy, yung mahilig mag-alala. Mahilig mag-alala. Paano yung bukas? Ba't ngayon lang? Walang tiwala sa Diyos. Meron po ba kayong tiwala sa Diyos? Kung may tiwala ka sa Diyos, He will provide your needs. Hindi lang bukas, araw-araw. Pero ang mas importante yung ngayon. Kaya sabi ng Bible, huwag ka tumigil paggawa ng mabuti. Ngayong araw lang po yun. Bukas, panibago na naman. So ngayon, gumawa ka ng mabuti, manalangin ka sa Diyos, magtiwala ka sa Diyos. Ngayong araw lang 24 hours. Pag nalagpasan mo yon, alam mo agad bukas meron. May bago ulit bukas. Bakit? Sabi ng salita ng Diyos, pangako niya yun eh. Hindi po pwede magsinungaling ang Diyos. Ganun na po ba tayo magtiwala? Marunong na po ba tayong manalangin? Hindi na po ba pang sarili? Pag may nakita ka ba sa kapatiran mo na meron siya, naiinggit ka pa rin ba? Bakit siya pinagpapala? Kami hindi. Dapat matuwa ka kasi pinagpapala yung kapatiran mo. Di po ba? Pinagpapala na nga siya, ikaw, bakit siya lang? Paano ako? Mag-pray ka pa kapatid. Baguhin mo pa yung isipan mo, puso mo. Pag tutulong po tayo sa kapatiran, make sure wala kang ibang motibo. Tutulong ka kasi gusto mong mapurihan ang Diyos sa buhay mo. Bakit po? Kasi mabuti ang Diyos sa lahat. Kaya sabi ng Diyos, maging mabuti ka rin sa iyong kapwa. Kung tutulong ka, huwag ka nang magreklamo. Kung magrereklamo ka, huwag ka nang tumulong. Bakit po? Kasi mababaliwala lang po yung tulong mo. Tulong nga, reklamo ka ng reklamo. Kalulugdan ka ba ng Diyos? Nag-offer ka nga ng buhay mo. Puro ka naman reklamo. Bakit? Lagi na lang sila. Ba't di naman kami? Sumusunod ka. Kaya nga yung offering ni Cain hindi tinanggap eh. Di ba? Bakit siya? Ba't siya lang yung tinanggap? Yung akin hindi. Kasi mali po ang iyong puso. Ang pagtulong sa kapwa ay pag-ibig sa Diyos. Kaya pag tumulong ka ng walang kapalit, sabihin, mahal mo ang Diyos. Sabi ng Biblia, your reward is paid in full. Hindi ka pa humingi, meron ka ng reward. Lord, alam mo po yung ginawa ko kanina. Sabihin sa inyo, alam ko yun. Huwag kang mag-alala. Relax ka lang. Yung po ang tamang puso. Hindi yung panalangin ka ng panalangin, hindi dinidinig. Kasi mali pa rin ang puso mo. Mali pa rin ang hinihingi mo. When you pray, guys, when you pray church, don't pray for yourself. Pray for one another. When you pray, wag mo nang hingin yung para sa iyo. Hingin mo yung para sa iba. That's how you should pray. Ganun po ang heart ng Diyos. Sa ikabubuti ng nakararami. Sabi ko nga po sa inyo, ayoko nang hinihingan kayo. Gusto namin kami yung nagbibigay sa inyo. Kasi alam naman po namin ang pangangailangan ng bawat isa sa lugar na ito eh. Kaya kung meron ho kami, bakit hindi? Di ba ba? And I pray, ganun na rin po ang heart nyo. Kung meron kayo, i-share mo. That's the goodness of God. Sabi niya nga, yung biyaya ng Diyos, yung sikat ng araw, pinasikat niya hindi lang para sa mabuti, kundi para sa masama. Ayoko siyang bigyan eh. Kasi may ginawa siyang mali. Tinignan mo agad yung maling ginawa niya. Pero ang Diyos, pinapasikat ang araw para sa mabuti at sa masama. Sino ka para sabihin na masama siya kaya ayaw mo siyang tulungan? So kahit hindi mo siya kapatiran, hindi mo siya kakilala, pag siya'y nangangailangan, kailangan mo pa rin siyang tulungan. Ganun po ang Diyos. And sabi ng Diyos, gayahin niyo siya. Huwag kayong humingi ng kapalit. Automatic na yun. Seek ye first the kingdom of God. Ano ba yung kingdom of God? Diba? Yung paghahari ng Diyos sa ating mga buhay. And all His righteousness. Yung kanyang katuwiran. And all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. Di ba? Napakasarap pong ulit-ulitin yung verse na yan. Pag yan ang pinanghawakan mo, sabi, unahin ko lang daw gawin kalooban ng Diyos at lahat susunod na. Wala na akong dapat problemahin. I-add na lang ng i-add ni Lord. Basta wag akong titigil sa paggawa ng mabuti. Pero hindi po yan ang topic natin ngayon. Turo po yan ni Kuya AJ. Ang tuturo po natin ngayon, 1:6, meron po siyang kaugnayan dun sa sinasabi po ni Santiago. Kasi lahat po ng apostol, lahat po ng turo nila, Apostle John, Apostle Paul, Peter, James, lahat po ng turo nila galing po kay Jesucristo. So this is, coming from the mouth of Jesus Christ. Galing po mismo sa bibig ng Diyos. Sabi po sa 22, kinabukasan naroon pa ang mga tao sa kabila ng lawa. Ito po yung after niya magpakain ng 5,000 tao. Okay? Siya po yung nag-produce po siya ng tinapay na 5 tsaka ng 2 isda.
at pinarami niya po yun. Okay? Ito po yung after nun. Sabi po dito, kinabukasan naroon pa ang mga tao sa kabila ng lawa, kung saan sila kumain ng tinapay, matapos magpasalamat ng Panginoon. So nagtuturo po yung Panginoon, si Jesus Christ, ang dami pong tao. Sabi niya, Ama, kawawa naman sila. Baka gutom na sila kasi malayo pa yung kanilang pinanggalingan. Hindi pa sila kumakain. Sumusunod lang sila sa akin at nakikinig. So merong compassionate heart si Jesus na pakainin sila ng spiritual at pakainin din sila ng physical. So he prayed to God, Lord, salamat. Pasalamat siya dun sa binigay na 5 tinapay at 2 isda. And then dumami po yun. Lahat po kumain, napakain. Sabi nga yung basket daw, parang magic. Hindi na uubusan. Meron pang leftover. Pag mangyayari ngayon doon, maniniwala pa. Siguro maniniwala yung tao sa Diyos talaga. No? Pero ngayon, kung mangyayari sana, naniniwala yung tao kasi noon, hindi pa sila convinced eh. Alam niyo ba yun? Naghimala na yung Diyos. Parang hindi pa rin sila convinced. Sabi dito, alam nilang iisa lang ang bangka roon at ng gabing iyon ay iyon ang sinakyan ng mga tagasunod ni Jesus. Alam din nilang hindi kasamang umalis si Jesus ng mga tagasunod niya. Samantala, may dumating na mga bangka galing sa Tiberias at dumaong malapit sa kinaroroonan ng mga tao. Nang mapansin ng mga tao na wala na roon si Jesus at ang mga tagasunod niya, sumakay sila sa mga bangkang iyon at pumunta sa Capernaum para hanapin si Jesus. Pagdating ng mga tao sa Capernaum, nakita nila si Jesus at tinanong. So they were asking Jesus. Just imagine this, picture nyo lang. Guro, kailan pa po kayo dumating dito? Yun. Parang they were asking a parang obvious question. Parang obvious naman yung tanong nila. Alam naman nila na, 'di ba? Umalis na nga sumakay nga ng bangka. Kailan pa po kayo dumating dito? Sumagot si Jesus sa kanila. Ito real talk, sabi ni Jesus. Okay? Dito galing yung sinasabi ni Santiago. Ang totoo, hinahanap nyo ako hindi dahil sa mga nakita nyong himala, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Hinahanap nila si Jesus hindi dahil dun sa ginawang himala ng Diyos, kundi nag-benefit sila dun sa kinain nilang tinapay. Yun po yung sinasabi ni Jesus. Si Jesus po nagsabi hindi po si Kuya Lori. Binabasa lang po natin, hindi ko na kailangan explain. Okay? Hindi ko na kailangan ituro dahil sabi, ituro na to ni Jesus eh. Hinahanap daw ang Diyos kasi sila ay nabusog sa kinain tinapay. Okay? Sabi dito, huwag kayong magtrabaho. Okay? Hindi po sinabing huwag kayong magtrabaho na magtrabaho talaga. Sabi, huwag kayong magtrabaho para lang sa pagkaing nasisira. So, walang sinabing huwag kayong magtrabaho. Magtrabaho kayo. Sabi nga ako na exhortation kayo ni Papa, di ba? Huwag kayo tamad. Magtrabaho daw. Di ba? Pero sabi, huwag kang magtrabaho para sa pagkaing nasisira. Ibig sabihin, huwag kang magtrabaho para lang sa iyong sarili, na mabusog ka lang. Huwag kang magtrabaho ng may motibo ko sa iyong puso para umunlad ka lang, sumagana ka lang. Sabi dito, kundi para sa pagkaing hindi nasisira at nakakapagbigay ng buhay na walang hanggan. Ano po bang trabaho yun? Ano po bang trabaho yung nakakapagbigay ng buhay na walang hanggan? Ito po yung mga bagay na panlangit. Kaya kaganina po sa James, wag po pang sarili. Dapat naayon sa kalooban at kagustuhan ng Diyos. Yun po ang mga bagay na hindi nasisira. Pag ikaw nagtatrabaho lang para sa iyong mga anak, sa iyong asawa, so wala kang pakialam sa ibang tao, do you think napupurihan mo ang Diyos? Gusto mo magkaroon ng magandang future yung anak mo, kaya mo pinag-aral. Tatrabaho ka para meron silang pang-aral. Pero hindi mo naman sila tinuruan ng tama. Kaya nung pagtapos silang mag-graduate, makapagtrabaho na, iniwan ka na rin. Nasayang lang. Hindi mo tinuruan ng tama eh. Physical lang po yun. Pag pinag-aral mo yung anak mo, pinag-aral naman ko yung anak ko eh. Pinakain ko naman yung anak ko eh. Nalagaan ko naman. Atid sundo naman sa school. May service naman sila eh. Pero hindi mo tinuro yung mga bagay na panlangit, masisira lang din po lahat. Mapupunta sa wala. Bakit po? Kasi ang pag-aalaga po sa anak, hindi lang dahil gusto mo siyang bigyan ng edukasyon o ng pagkain sa lamesa. Sabi ng Bible, train up a child in a way he should go. When he grow old, he will not depart from it. Sabihin, tinuruan mo siya ng mga bagay na pandiyos. At dahil bagay na pandiyos yon, it's everlasting. Hanggang sa tumanda ka, dahil yung anak mo, pinalaki mo ng maayos na may takot sa Diyos, aalagaan ka ng anak mo hanggang sa huling hininga mo. Ganun po ang mga bagay spiritual. Ang mga bagay physical, yung pinakain mo lang, pinag-aral mo lang, pinatid mo lang sa school, pero wala pong katuruan mula sa Diyos. Kaya minsan, malulungkot po tayo sa mga magulang na iniwan lang nung anak. Ay, ang tanda-tanda na ng sister. Wala na siyang mga anak. Hindi mo lang siya dinadalaw. Walang love. Kasi nung malilit pa anak niya, yung buhay niya, hindi niya binigay sa Diyos. So, hindi rin kilala ng anak niya yung Diyos. Dahil hindi kilala ng anak niya yung Diyos, wala silang pag-ibig sa isa't isa. Yun yung sinasabing bagay
na nasisira pag binigay mo lang yung gusto. Pag ikaw ay nagtayo ng bahay, kasi may trabaho ka na, pangarap mo magkaroon ng bahay, habang nag-aaral ka, gusto kong yumaman, gusto kong magkaroon ng magandang malaking bahay. Is it spiritual or is it physical? Material. Is material. May bahay ka nga, bahay na ba to? Pero wala naman nakatira. Ikaw lang. Kasi nakailang asawa ka na. Iniwan ka ng iniwan. Malungkot po ang buhay. Wala nag-aalaga sa'yo. Wala nagmamahal sa'yo. Kasi material na bagay lang yung pinundar mo eh. Nasisira, nawawalan ng saysay. Di ba ba? Pero yung mga bagay na spiritual o pagkaing spiritual, tinapay, naggaling sa Diyos. Tinapay na nagbibigay buhay. Sino po ba yung tinapay na nagbibigay buhay? Si Jesucristo po. Pag tinanggap nyo po si Jesucristo sa iyong buhay, yung po yung bagay na spiritual. At ang Diyos ay eternal, hindi po yun nauubos. Wala pong, wakas. Infinite. Kumbaga, yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, lubusan hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Yun ang bagay na spiritual. Yun yung tinapay ng buhay. Buhay na eternal. Hindi nauubos. Yun na po bang tinapay natin tinatanggap? Yun na ba yung tinapay na gusto nating pagtrabahuhan? Kuya Lori, anong trabaho po ba ulit yun? Trabaho spiritual. Sabi, wala kang trabaho. Ako po, I admit, wala po akong trabaho as a husband, wala po akong trabaho. But then, mayroon po akong mas malaking trabaho. Palakihin ko yung mga anak ko na may takot sa Diyos. Na makilala nila ang Diyos, na sila rin ay maging ilaw at asin sa marami. Pero ang sinasabi ko po dahil kalooban ng Diyos ang iyong hinahangad, ang iyong inaasam, di ba? Hindi po pwedeng hindi ka makita ng Diyos o kalugdan ng Diyos. Balik po tayo sa huwag kayong magtrabaho para sa pagkain nasisira, kundi sa pagkain hindi nasisira. Nakakapagbigay ng buhay na walang hanggan. Ako, na anak ng tao, ang siyang magbibigay sa inyo ng pagkaing ito. Sabi nga si Jesus, yung tinapay ng buhay. Dahil ako ang binigyan ng Ama ng kapangyarihang magbigay nito. Sino daw po nagbigay sa kanya? Ang Ama. Okay? Kaya tinanong ng mga tao si Jesus, ano po ba ang dapat naming gawin upang masunod namin ang ipinagagawa ng Diyos? So may mga tanong po sila which is, it's a good thing na may nagtatanong. Pag may nagtatanong, may nalalaman. Di po ba? May sagot ano po bang dapat namin gawin para masunod namin ang pinapagawa ng Diyos? O yung kalooban ng Diyos? Sumagot si Jesus, ito ang pinapagawa ng Diyos sa inyo. Ito si Jesus po nagsasabi, hindi si Kuya Lori Ito ang pinapagawa ng Diyos sa inyo. Manampalataya kayo sa akin na isinugo niya. Ano ibig sabihin manampalataya? Believe, magtiwala, maniwala. Sabi ito, manampalataya kayo sa akin na isinugo niya. Nagtanong ang mga tao, anong himala po ang maipapakita nyo para manampalataya kami sa inyo? Sipin mo itong mga tao ito. Humingi pa ng himala. Katapos lang nilang kumain ng unli bread. Diba? Unlimited. Unli bread, unli fish. Humingi pa ng himala. Mga tao talaga, sabi. Sabi nito, ang ating mga ninuno ay kumain ng mana noong nasa ilang sila. Sapagkat ayon sa kasulatan, binigyan sila ni Moises ng tinapay na mula sa langit. Okay? Yung mana, yung tinapay, sinasabi ko kanina. Sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang totoo, hindi si Moises ang nagbigay sa mga ninuno nyo ng tinapay mula sa langit, kundi ang aking Ama. Kasi they believe na si Moises ay yung mensahero ng Panginoon, the chosen na 'di ba? Nagbigay ng batas, sila rin yung magliligtas sa mga Israelites. So sabi ng mga tao, si Moises yung nagbigay ng mana, ng bread. Sabi hindi. Sabi ni Jesus, yung aking Ama. Sometimes people mas binavalue nila yung binigay kaysa dun sa mga siya nagbigay. Which is nakakalungkot po. Yung binigay mas mahalaga kaysa sa mga siya nagbigay. Yung creator, which is God, napapawalang, 'di ba? Walang saysay, parang okay, thank you. Kasi yung binigay, doon katuwan-tuwa. Hindi po niyo alam, hindi mabibigayan kung wala yung nagbigay. Di po ba? Kaya sabi, i-honor mo ng tama ang Diyos. Bigay mo sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Bakit? Napakabuti ng Diyos Yung binigay sa'yo, wala yan. Diba? Kaya niyang ibigay sa'yo triplehin, doblehin, 10 times pa nga Diba? Pero ang tao doon nakatingin sa binigay Napansin niyo rin? Yung tao nakatingin sa binigay. Yung nagbigay, initsapwera na. Tipin mo, si Moises daw nagbigay. Si Moises, kapwa-tao lang din nila si Moises Kaya ba magpaulan ni Moises ng tinapay sa langit? Diba? Hindi po Ang Diyos po ang nagbigay nun. Kaya sabi ni Jesus, hindi si Moises ang nagbigay sa mga ninuno niyo ng tinapay mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay mula sa langit. Sino daw po? Ang Ama. Okay? Wala po kayong ibang tuturo, kundi ang Ama ang nagbibigay sa lahat. Sabi po dito, sapagkat ang tinapay na ibinigay ng Diyos ay walang iba kundi siya na bumaba sa langit at nagbigay buhay sa mga tao sa mundo. Parang hindi ko maintindihan niyan, Kuya Loria. Siya ang nagbigay sa inyo ng tunay na tinapay mula sa langit sapagkat ang tinapay na
ibinigay ng Diyos ay walang iba kundi siya. Yung Diyos nagbigay ng tinapay, tapos siya rin yung tinapay. Kasi nga po, di ba, Jesus, God, and the Holy Spirit are one. Ang Diyos, Jesucristo, Banal na Espiritu Santo, ay iisa. So sino nagbigay sa kanilang tinapay? Yung kausap nila rin ngayon mismo, si Jesucristo, na Diyos din po siya, di po ba? Sabi do, bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa mga tao sa mundo. Sabi, sinabi ng mga tao, palagi niyo po kaming bigyan ng sinasabi niyong tinapay. Di pa rin nila maintindihan. Tinapay pa rin po yung iniisip nila. Yung buhay na tinapay, nagsasalita na sa harapan nila, hindi pa rin nila naiintindihan. Alam niyo po bakit? Sinabi ko sa inyo ang bakit, anong reason? Because God is spirit and spiritual things can be understood by spiritual people. Pag ikaw makamundo pa din, kahit anong basa mo sa Biblia, hindi mo ito mauunawaan. Ang Biblia po ay salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay Diyos. Kaya po sabi ng Biblia, mabuhay ka, lumakad ka sa espiritu at katotohanan. See, kasama na nila si Jesus. Hindi pa rin nila maintindihan. Ngayon, hindi natin kasama si Jesus. Pinipilit natin basahin. Hindi pa rin maintindihan. Ang kasi nga ho hindi pa rin po tayo nabubuhay sa spiritual. Ako matagal na rin po akong Kristiyano dahil po sa aking buting ina. When she started her ministry, ako po sabi ko nga sa mga youth, ako yung tagalinis ng carpet sa garahe. Binabrush ko po yung carpet kasi pag linggo may gawain. Yung upuan, i-scrub namin yan. Maglalaba ako ng basahan, kakabit ng kortina. Paggawain na, simula pa lang, nagpipray pa lang po, tulog na ako Kasi wala po akong pagnanais. Sumusunod lang ako sa nanay ko kasi pag hindi ako sumunod, pagkagalitan ako I'm helping, pero yung heart ko wala sa Diyos. Sinasabi kong I'm a Christian with my lips, pero wala yung heart ko sa Diyos. I don't care kung ano yung tinuturo ng pastor. Basta ako, antok na antok ako. Hanggang sa magkaedad po ako, hanggang sa tumanda na ako. The same. Pinag-aral pa nga ako sa Christian school Kailangan kong memoryahin yung mga verses. Ang hirap. Kailangan kong memoryahin. May grades. Pero ibang-iba ho ngayon. Ibang-iba ho ngayon. Ngayon, kahit hindi mo nakabisaduhin, sinasambit na ng mga labi. Amen? Pag tinuro mo yung Biblia, alam mo na paano mo ituro. Bakit po? Simula po nung ninais ko. Amen? Simula nung ninais. Nagsisimula ako sa pagnanais. Kung paano tayo magnais sa mga makamundong bagay noon. Dahil sabi mo, ayoko na noon, Panginoon. Baguhin mo ang aking puso, ang aking isipan. Ang ninanais ko ngayon, mga panlangit na bagay. Ganun na po ba kayo mga kapatid? Punta nga sa Hebreo 4.12. Hebreo 4.12. Ayan. Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos. At higit na matalas kaysa alinmang espadang magkabila ang talim. Just imagine a sword. Amen? Magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at spiritu at hanggang sa kasukasuhan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. The Word of God is God Himself. When you read the Bible, He reads you back. Alam niya kung desire mo at nais mo talagang intindihin ang kanyang salita. Kilalanin ng totoong Diyos. Sabi, kung yun ang desire mo, ibibigay niya yun. Kasi nga, alam niya ang hinahangad mo. Alam niya ang pinakamalalim na iniisip mo. Kaya magtaka ka ngayon, kapatid, basa ka ng Bible, pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin maunawaan. Kasi alam ng Diyos kung ano ang pangangailangan mo. Yung pangangailangan mo physical, material, o yung pangangailangan mo spiritual. Kasi hindi po bibigyan ng Diyos sa iyo, di ba? Kung ang hinihingi mo ay Diyos, ay bibigay sa iyo ay bato. Pag hiningi mo ang Diyos, ibibigay niya sa iyo ang Diyos, ang kanyang puso, ang kanyang buhay. Ipapaalam niya sa iyo ngayon yung salita. That's why, nakakalungkot po sa nakararami. Pag nagtuturo po si Kuya Lori, sabi, iba yung turo ni Kuya Lori. Ang totoo po niyan, hindi niyo po naiintindihan yung salita ng Diyos pa. That's why, you need to desire more of Him. Yung wala nang motibo sa puso, wala nang ibang intensyon. Yung Diyos, kagaya ng kanta kayo na, Jesus, ikaw sapat na. Gano'n na po ba tayo? O inisip mo pa rin yung kakainin mo bukas? O baon ng anak mo? O yung bills? Kung alam mong spiritual ka na, nabubuhay ka na sa spiritual. Eh sabing, manampalataya is believing. Di po ba? Pananampalataya is believing. Itong awin na mga turong nakakalungkot. May nagtuturo po ng salvation. If you believe in Jesus, ligtas ka na. Wala ka na kailangan gawin. May narinig ba yung turong ganyan? You are saved by grace, not by works. Hindi pala nila naintindihan. Sabi po ng Bible, yes, you are saved by grace. Lahat tayo nabubuhay dahil sa grasya ng Panginoon. Pwede po totoo na once you believe in Jesus, na I believe in Jesus as my Lord and personal Savior. Narinig po natin yan. Pero it doesn't stop there po. Nung ang mga Israelita sa Ehipto, niligtas ng Diyos, di po ba? Nung sila'y pinalaya sa mga Ehipto, sa kamay ng Ehipto,
pagiging mga slaves. Niligtas sila ng Diyos, di po ba? Paglabas po ba nila ng Ehipto, yun na yun? Did they stop there? Hinabol pa sila ng kaaway. 40 years pa sila sa wilderness. Pagdating sa promised land, 2 na lang sila. Naubos na. Kaya mali po yung turo na once you are saved, you're always saved. Kailangan mo pong pagtrabahuhan spiritual. Kuya Lori, nagpe-pray naman ako palagi. Hingi ako ng guidance sa Holy Spirit. Every time na aalis ako ng bahay, pe-pray ako. Sa gulat ka na lang, one day na-aksidente ka. But nag-pray naman ako ah. Saan ka ba pumunta? Sa beach. May happening excursion. May inuman. Nag-pray ka pag alis. Lord, samahan mo ako. Samahan mo ako, Lord. Lord, pray muna tayo bago tayo lumakad, bago tayo umalis. Alam niyo yung mga maling prayer? Kasi kilala daw si Jesus. Pray muna tayo guys para safe tayo pag biyahe. Pupunta mo pala inuman, nag-pray ka pa. Para safe ka, makainom ka marami. Hello? Sabi mo, maling prayer, di po ba? Kilala daw si Jesus kaya pray. Pray naman ako, Kuya Lori. Anong pag-pray mo? Manalo ko sa loto. Di ba? Sabi ni Pastor, manalo sa sabong. Yung manok ko, manalo. Maling prayer po Sib, naniwala naman daw kay Jesus Nalangin, ito paulit-ulit siya sabi. Nung nagsisimula pa lang, pahinging negosyo, binigay, lumago, hindi mo na makita. Bless naman daw sila. Yung kayang ipagpalit yung oras sa Diyos, doon sa binigay na panalangin, mali po Believing in Jesus doesn't end there. Sabi, if you believe, you trust. Di po ba? Example ko nga gabahapon sa mga youth, kay Cheska at kay Lloyd. Sample lang. Hindi yung sasakay si Cheska sa motor ni Lloyd kung wala siyang tiwala kay Lloyd. Ngayon, sino nag-aangkas dito? Grab. Tapos yung nabalita mong Grab driver na sasakyan mo, yung binalita sa TV na nangihipo ng pasahero. Sasakay ka ba? Wala kang tiwala Di po ba? Pag hindi mo pinagkakatiwalaan ng Diyos, di ba? Hindi ka magtitiwala ng lubusan. Sa salita ng Diyos, hindi ka magtitiwala Kaya yung sinasabi niya, hindi mo susundin. Kaya ka nga sumunod kasi nagtitiwala ka. So nagtitiwala na po ba tayo sa Diyos? Nakakasunod na po ba tayo? Hello? If we believe in Jesus, we trust in Jesus. At because we trust in Jesus, we obey His word. So it doesn't end in believing. Kasi marami nakakilala sa Diyos, pero hindi sumusunod. Kaya mali po yung believe in the Lord Jesus and save ka na agad. No, believing is more than just believing. May kasama pong trust yan and obedience. Pagsunod. Yung mga apostles po ni Jesucristo nung panahon po ni Jesucristo. Alam niyo po ba na bago mamatay si Jesucristo, sinabi niya sa apostol lahat ng mangyayari sa kanila. Just imagine, nung nagpapaalam na si Jesus, sabi ni Jesus, makinig kayo mabuti ganito mangyayari sa inyo. Aayawan kayo ng mga tao. Uusigin kayo, bubugbugin kayo, sasaktan kayo, papatayin kayo. Pag sa inyo sinabi yun, anong gagawin nyo? Maghanap na lang ako ng ibang Diyos? Sipin mo, sinabihan niya. Anong mangyayari sa kanila? But because they trust Jesus and they believe that Jesus is God, they follow and obey Jesus until sa kanilang kamatayan. Pag sa inyo po, sinabi ng Diyos ngayon, iwan mo lahat, sumunod ka sa akin. Hindi lang yan iniwan mo na lahat, sumusunod ka na sa akin. Aawayin ka pa ng kapitbahay mo, ng nanay at tatay mo, ng mga kapatid mo. Darating sa point na pagtatangkahan na rin yung buhay mo. Susunod ka pa kaya? Pag wala kang pagtitiwala sa Diyos, hindi ka makakasunod. Yung iwanan pa nga lang yung meron ka, hindi mo na kaya Di po ba? Kaya minsan yung church entitled Gusto sila lang maliligtas. Nakita nyo ba yung paghihirap ng mga disipulo ng Diyos? Compare yung buhay na sa buhay nyo ngayon. Walang-wala po. Tapos gusto nyo, kayo yung mararapture. Gusto nyo, kayo yung tatanggalin. Pagdating ng kapagitian. Hindi nyo naintindihan yung word. Sabi po ng Bible, walang exempted. Lahat makakaranas ng kapighatian. Lahat po makakaranas. Wala pong sinasabing kukunin muna. Basa kayo ulit. Baka mali po kayo ng pagkabasa. Lahat po makakaranas ng kapighatian. Walang exempted. Pero sabi ng Bible, paiikliin ko ang araw na iyon para sa aking mga pinili. Minsan entitled tayo. Alam niyo ba, yun ang turo sa marami. Huwag kayong mga galala. Tayong church ng Diyos, kukunin tayo. Basta kayo ulit ng Bible. Iba po sinasabi ng Bible. Ang kinuha po sa mundo, yung mga wicked. Ang matitira po, yung mga righteous. The righteous will inherit the earth. The wicked ay kukunin at susunugin. Kaya minsan, pag hindi mo po alam yung word, dahil hindi mo nabasa, hindi mo naunawaan, akala mo lang, alam mo na, yun na yun. Check mo yung heart mo, check mo yung mind mo. Are you still living in the flesh? If you're still living in the flesh, naghahangad ng makamundong bagay, hindi ka pa lumalakad spiritual. Hindi mo maiintindihan ng mga bagay spiritual. Alam ng Diyos ang puso ng bawat isa. So when you read the Bible with all your heart, with all the desires that is in you, ipapaintindi ng Diyos sa iyo yung salita ng Diyos. Pero kung hindi ka pa rin spiritual, marinig ko sa inyo, confused ako. Hindi ko maintindihan. Ano bang ibig sabihin nun? Kuya Lori, basahin niyo po yung Bible. I always ask you,
I always urge you, if you have free time, maglaan kayo ng oras sa Panginoon. Blessed are those who read and hear the Word of God. Blessed is the one who read and hear the Word of God. Pero kung wala kang oras panahon sa salita ng Diyos, why you call yourself blessed? Wala kang oras sa Diyos, sabi mo, blessed ka? That's so dangerous. Parang niloloko mo lang po yung sarili mo, pinaniniwala mo na you are already saved, pero wala kang oras panahon sa Diyos. Now, this is not to give you false hope. Sabi, this is the truth of the Word of God. The truth of the Word of God will set you free. The Bible says, when the Spirit of truth comes, He will guide you in all the truth. And you will know things that are from above. Wala pong, when the Spirit of truth comes, you will feel things. You will experience things. Wala po. Sabi, you will know things. And He will guide you in all things. Ganun po ka-importante ang salita ng Diyos. Meron po dito sinasabi sa John 6. Balik po tayo sa 1:6. Ngunit gaya ng sinabi ko sa inyo, ayaw ninyong manampalataya sa akin. Sa 36, ayaw ninyong manampalataya sa akin. Diba? Kahit nakita na ninyo ang mga himalang ginawa ko, ang lahat ng taong ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. Take note, ang mga taong ibinigay sa akin ng Ama. Okay? Kasi sabi po ng Diyos, walang naghahanap sa Diyos. Ang Diyos po ang naghahanap sa atin. Sabi nga ako ba't naman ako pupunta doon sa gawain? Ayoko naman pumunta doon Pag ayaw mo talaga, hindi ka makakapunta. Pero pag meron dyan ni isang pananampalataya sa iyong puso, sa iyong isipan, na sinasabi ng iyong puso at isipan, kailangan ko ang Diyos. Yung maliit na tindig na yun, alam ng Diyos yun. At dadalhin kanya sa lugar ng panambahan. Ang Diyos ang nagdala sa iyo dito. Dahil meron kang hinahanap sa iyong puso at isipan. Ang Diyos po sabi, mapagmahal ang Diyos Hindi po siya judgmental. Alam niya lang talaga kung talagang gusto mo. At alam niya rin talaga kung talagang ayaw mo. Kaya yung mga taong walang oras sa panahon sa Diyos, alam ng Diyos, ayaw nilang lumapit sa Panginoon. Kaya hinayaan na lang sila sa ganong buhay. Kung magkakaroon sila ng ni isang butil ng pananampalataya, possibly, dalhin sila ng Diyos dito. Ang Diyos po ang nagdadala sa atin kay Jesucristo. Kasi alam niya po ang laman ng ating puso't isipan. Now, why are you here? Are you really seeking God? Or are you here kasi nakasanay na akong umatin ng linggo Are you here kasi andun sila sister, sila brother? Bakit ka ba talaga narito? Hinahanap mo pa talaga ang Diyos? Gusto mo talaga siyang maranasan? Gusto mo talaga maintindihan ng kanyang salita? I-desire mo po yun, mga kapatid. Desire things that are from above. Things na galing sa Diyos. Sabi, ang lahat ng taong ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin at hindi ko itataboy ang mga lumalapit sa akin. You are in the perfect place. Ang lugar na ito ay hindi para sa mga malilinis. Hindi sa mga magagaling. Ang lugar na ito ay para sa mga gustong mabago dahil alam nila sa sarili nila na sila'y merong karumihan, may kamalian. The best thing na meron ng isang tao na tinatawag ng Panginoon at kinakalugdan ng Panginoon ay ang mga taong mapagkumbaba. Mapagkumbaba. Sabi po ni Jesus yan, learn from me, for I am gentle and humble. So kung nakita ng Diyos sa iyong puso ngayon, mga nakalipas na araw, mga nakalipas na linggo, huwag mo sayangin. Pagpapakumbaba mo sa Diyos, tuloy mo lang yan kapatid. Patuloy kang magpakumbaba sa Diyos at ibibigay ng Diyos yung hinahanap mo. Sa mga matagal na ho dito sa simbahan at nananalangin ng paulit-ulit, pero hindi dinidinig ang iyong panalangin, patuloy kayo magpasalamat sa Diyos. Kasi baka kung binigay na yung pinanalangin nyo, baka wala na kayo dito. In everything, in all things, give thanks. At ihangad pa natin makapaghangad tayo na mas maayos na naayon sa kanyang kalooban. Sabi po dito, sapagkat napalito ako mula sa langit, hindi upang gawin ng sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ng aking Amang nagsugo sa akin. Isipin mo, si Jesus na to, Diyos na to. Andun pa rin yung kanyang pagpapakumbaba sa Ama. Hindi ako narito para sa sarili ko lang, para sa kalooban ng Ama. At ito ang kalooban na nagsugo sa akin, na huwag kong pabayaan. Ito yung the good news, no? Kaya magandang balita Ito ang kalooban na nagsugo sa akin. This is the will of God, na huwag kong pabayaang mawala ang kahit isa sa mga binigay niya sa akin. Kaya kung dinala ka na ng Diyos sa lugar na ito, may purpose ka kapatid. Huwag kang tumigil. Manampalataya sa Diyos. Magtiwala sa Diyos.
sumunod sa Diyos. Kasi sabi dito, hindi niya pababayaan mawala. Mga dinala ng Diyos, pinakilala kay Jesucristo, hindi niya pababayaang mawala. Ito pa, sa halip, bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Sapagkat kalooban ng aking Ama na ang lahat ng kumikilala, sumasampalataya sa anak, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Let's go back sa turo ni Pastor Ben. Nakinig ba kayo ng turo ni Pastor Ben last Sunday before nung turo ni Kuya AJ? He was teaching about repentance of sin. And yun po ang ating unang kailangang gawin. Para tayo makakilala ng lubusan sa Diyos, makalapit ng tama sa Diyos, kailangan nating iwanan ng ating mga maling buhay, baguhin ang ating kaisipan. Repentance of sin is necessary. Saan po natin makikita yan? Kaya punta ka sa 1:16. 1:16:5 yan. Pero ngayon, ay babalik na ako sa nagsugo sa akin. This was before siyang umakyat ulit sa langit. Ito yung after niya mamatay. Ba? Alala nyo, he stayed 40 days pa sa lupa after niyang mabuhay after ng 3 days. Sabi niya, nakausap niya pa yung kanyang mga alagad, tipon-tipon pa sila. Sabi, pero ngayon ay babalik na ako sa nagsugo sa akin. At wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. At ngayon sinasabi ko na sa inyo, nalulungkot kayo, pero ang totoo, para sa ikabubuti nyo ang pag-alis ko. So aalis na lang siya, pero ang iniisip niya pa rin, yung ikabubuti ng kanyang mga tagasunod. Ganun po si Jesus eh. Sobrang mapagmahal po talaga si Jesus. Sipin mo, after siya patayin ng mga tao, pinapako and everything, bumalik pa siya para magsabi na, hindi, aalis ako kasi kailangan ko umalis kasi para sa ikabubuti niyo to eh. Dahil hindi paparito sa inyo ang taga-tulong kung hindi ako aalis. It is the Holy Spirit. Hindi daw bababa yung Holy Spirit kung hindi siya aalis. Pero pag umalis na ako, ipapadala ko sa inyo, siya sa inyo. Pagdating niya, ipapakita niya sa mga taong makamundo na makasalanan sila at ako na may matuwid. So pagdating daw nung Holy Spirit na sinugo niya, ipapakita niya sa mga taong makamundo na makasalanan sila na ang Diyos ay matuwid. At ipapakita rin niya nahahatulan sila ng Diyos. So may tatlong bagay po na gagawin yung Holy Spirit pagdating niya, sabi ni Jesus. Ipapaalam niya na ikaw ay makasalanan, na kailangan mo ng tagapagligtas. Pag hindi mo tinanggap yung tagapagligtas na yon, ikaw ay huhusgahan ng Diyos. That is the role of the Holy Spirit. Kaya turo ni Pastor Ben, si Juan Bautismo ay sumigaw sa ilang, repent and sin no more. Magsipagsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Tanggapin niyo si Jesucristo na siyang anak ng Diyos na nagbuwis ng kanyang buhay para ikaw ay maligtas. Dahil kung hindi mo siya tatanggapin, ikaw ay mapupunta sa impyerno. That is the role of the Holy Spirit. To convince all of us na we are all sinners. We all fall short of the glory of God. Wala pong magaling, wala pong marunong, wala pong mabuti. Lahat tayo nagkasala. Kailangan natin magpakumbaba at tanggapin si Jesucristo na siyang ating tagapagligtas. Bakit? Kasi siya lang po ang nakagawa ng mga bagay na pinapagawa ng Ama sa langit. At kailangan natin siyang sundan, tularan, at ipamuhay ang kanyang mga turo. Dahil kung hindi po, yun po yung huli. Ipapakita rin niya na hahatulan sila ng Diyos. Sa 9, ipapakita niya sa mga tao na makasalanan sila dahil hindi sila sumasampalataya sa akin. 10, ipapakita niya na ako ay matuwid dahil pupunta ako sa Ama at hindi nyo na makikita. 11, ipapakita rin niya sa kanila na hahatulan sila ng Diyos dahil hinatulan na si Satanas na siyang naghahari sa mga taong makamundo. If you keep on sinning, if you keep on living in the flesh, the judgment will be upon you. And this is the good news of the Word of God. Ayaw niya kayo mapunta sa impyerno. Kaya kayo nakikinig ng turo ng Diyos sa lugar na ito. Can you tell your seatmate na kailangan mo si Jesucristo sa iyong buhay? Wala pong iba. Si Jesucristo lang. Sapat po si Jesus. That's the good news. If you receive Jesus in your life, I'm happy for you. So patuloy po tayong lumakad ng naayon sa kanyang kagustuhan, sa kanyang kalooban. Ano man ang kanyang nais, tayo sumunod. Pigilan na po natin ng ating sarili. Mamuhay sa makamundong bagay. Be happy for everybody. Kung ano yung nakukuha nila, nararanasan lang kasaganahan, maging masaya po tayo para sa kanila. Tigilan na yung inggit, sama ng loob, binanakit, tampo. Tigilan na yung mga chismis, mga saksakan patalikod, saksakan paharap. And tigilan na po yung mga bagay na hindi sa Diyos. Yung mga lason sa mga bibig na imbis na panalangin mo na lang or
abutin mo personally, kailangan mo pa ikwento sa iba. Tigilan nyo na yan. Hindi yan sa Diyos. Okay ba yan? Mamuhay po tayo sa spiritual at sa katotohanan ng salita ng Diyos. Para maunawaan natin ng maigi ang Diyos, spend more time with God. Can you reach out to your brothers and sisters and bless her or bless him? Sabi mo, pagpalain ka nawa kapatid sa iyong narinig, naway may pamuhay mo ito, masundan mo ng tama nang naayon sa kanyang kalooban. I pray and I urge each and everyone, when you pray, don't pray for yourself, pray for one another. Yun lang po. May narinig po ba tayo? May tinanggap? May natutunan? Amen. So, may pahabol pa tayo. Revelation chapter 3 verse 3. Pahayag. Yeah. Kaya alalahanin ninyo ang mga aral na tinanggap ninyo, sundin ninyo ang mga iyon, at pagsisiya ng inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo gigising, darating ako sa oras na hindi ninyo inaasahan, tulad na isang magnanakaw, hindi ninyo alam kung kailan darating. Yun po yun, the last one. So wala na kayong sisihin na hindi sinabi ng mga nagtuturo, nangangaral o nagpapahayag sa kalagitnaan ito dahil nakakarinig na kayo. Amen?